Chapter 19. Napamulat ako ng mga mata. Umaga na at mataas na rin ang sinag ng araw. Nasisilawan na ako sa sikat nito sa pwesto ko. Hindi ko akalaing sa lamig ay tinais kong makatulog kahit ilang libong bolta na ng lamig ang bumabalot sa katawan ko. Sinulyapan ko ang hinika ni Manang at wala na siya doon. Wala na rin ang ibang mga tauhan ni Monster. Nasaan kaya sila? Tumambad ka agad sa aking harapan ng malinaw na tubig. Parang naakit akong maligo dahil sa ganda nito. Bakit ngayon lang namin ito pinuntahan? Napakaganda pala dito. Sa bagay, napunta lang naman kami dito dahil sa pagtakas. Sinulyapan ko rin ang kinaroroonan ni Monster pero wala na rin siya doon. Umalis na ba sila na hindi mo lang ako ginising? Inayos ko na lang ang sarili para tumayo na. Habang abala ako, narinig ko naman ang boses ni Manang. Paglingon ko'y tumambad kaagad sa akin si Manang may daladalang inihaw na isda. Wow! Lumabas sa aking bibig. Biglang nalubig ang aking bibig. Kumain ka na, iha. Inilapag ni Manang yun sa tabi. Tanging sapi nito ay dahon ng saging. Para nagpipiknik lang kami sa ligay namin to. Ang aga niyo nakakuha ng isda, Manang. Tanging sabi ko. Ngumiti naman ito. Si boss na nakahuli ng mga yan. Ngiting sabi ni Manang. Automatic akong napatingin sa banda kung saan narinig ko ang boses ni Monster. Nakita ko siya nakangiti kasama si Alvin. Kapag sila may hawak na isda. Napangiti ako dahil sa hubad baro ito. Parang nasa probinsya lang kami. Kumain ka na muna, iha, at wag mo nang munang gawing almusal ang abs ni boss. Alam mo naman na hindi ka mabubusog dyan. Magugutom ka lang. Napatingin ka agad ako kay Manang sa sinabi niya. Sabay tawa nito at inasar niya ako. Wala akong ginawa kundi kumain na lang. Habang kumakain ay lumapit naman sa kinaroroonan ko si Monster at nakangiti na lumapit sa akin. Did you sleep well? Tanong niya sa akin, dahilan upang mapatingala ako sa kanya. Nakatulog naman ako. Mas masarap ang tulog ko dito kaysa sa mansyon mo. Sarkastik kong sagot at ngumiti lang ito. Nagtatari ka na naman. Sinasanibang ka na naman ng espiritu ng katarayan. Pangaasar pa niya at sinaman ko siya ng tingin. Pakailan mo ba? Tanging sagot ko at nagpatuloy ng kumain. Sarap na sarap ako sa inihaw na isda. Iniwan na din naman niya ako kaya naiwan ako mag-isa sa pwesto na kinaroroonan ko. Di ko nga alam kung nasa na naman si Manang. Pagkatapos kong kumain agad akong tumayo para lumapit sa ilog. Ang gusto ko lang naman ay pagmasan iyon pero narealize ko na lang na naguhubad na ako para sumulong sa tubig. Itinara ko ang bra at panty ko at agad na sumulong sa tubig. Ang sarap, merong mainit at meron ding malamig. Enjoy na enjoy ako sa pagbababad sa tubig. Habang natatanong ko mula sa kinaroroonan ko ang mga tauhan ni Monster na abala sa pagluluto. Nag-iihaw pa rin sila ng isda. Hindi ko nga namalayan ang paglapit ni Jackson sa kinaroroonan ko. Nasa harapan ko na siya ngayon at pinapanood ako. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko sa kanya. Nakaupo kasi ito habang pinapanood ako. I've been watching you for a few minutes pero ngayon mo lang ako napansin. Hindi ka naman masyadong nag-e-enjoy dyan. Sagot naman niya. Inirapan ko lang ito at muli inabala ang sarili sa paglangoy. Muli ay binalik ko ang tingin kung saan siya naroroon pero wala na si Chito doon. Muntik pang umakit ang kaluluwa ko sa pagkagulat dahil sa biglaan niyang paglitaw at nasa likuran ko na siya. Hinahanap mo ba ako? Tumatawan tanong niya at ikinulong ako sa mga bisig niya habang nakatalikod sa kanya. Pinilit ko humarap sa kanya pero hindi ko magawa dahil sa lakas niya. Pinatong pa niya ang kanyang mukha sa aking balikat. Just a second. I just want to feel your soft shoulder. He whispered at hinayaan ko na lang siya na sa ginagawa niya. Ano pa bang magagawa ko? Na magsawa sa balikat ko ay binuhat naman niya ako kaya napasigaw ako. Mabilis niya ako na itapon. Pag-ahon ko'y nakangisi na siyang nakatingin sa akin. Damn you! Sigaw ko. Itapon ba naman ako? Akala mo napakagaan ko para gawin niya yun. Nagmadali na ako para makaahon na sa tabi. At baka kung ano pa ang maisip na naman dito sa akin. Pero bago pa ako makaahon ay hinila na naman niya ako palapit sa kanya. Isa ka pupunta. I'm not done with you. Tumatawang sabi pa nito. Nahila ako palapit sa kanya. Isang malakas na tulak sa kanyang dibdib ang ginawa ko pero hindi nagpatinag ang loko. Gusto mo lang hawakan ng abs ko,
Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Napatingin ako sa kamay kong nasa abs niya na nakahawak. Agad ko naman tinanggal ang kamay ko at tumawa na naman ito. Wala ka na bang ibang magawa kundi asarin ako ha? Cheeto monster? Nilakasan ko talaga ang words na yun para marinig niya at siya naman tong mapikon. Tumaas ang kilay niya. Nagkaasalubong kagad to dahil sa sinabi ko. Ako naman yun at tumatawa-tawa habang siya piko na dahil sa tawag ko sa kanya. Say that again. Pananakot niya. Akala ba niya natatakot ako sa mga banta niyang ganyan? Cheeto monster. Cheeto monster. May monster sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng tubig. Kinanta-kanta ko pa to at mukhang asar na siya sa pang-aasar ko. Sumama ang tingin niya sa akin. Ang mga kilay niyang hindi na bumalik sa dating pwesto nito. Nakasalubong na hanggang sa matapos ng kanta ko. Piko na talaga to. Halata sa kanyang mukha. Lalayo na ako bago pa man niya ako mahila na palapit sa kanya. Pero bago pa man ako makahakbang palayo sa kanya ay hinaklit niya na ang braso ko at agad na dinala sa dibdib niya. He touched my chin, punishingly, and he claimed my lip with punishment. You'll regret for calling me that. Mariin niyang sabi nang bitawan niya ang labi ko. At muli na naman akong inangkin. Halos maubusan ako ng hininga sa klase ng paggalit niya sa akin. Ang kamay niyang mapagparusang pumipisil sa dibdib ko. Habang ang isa naman niyang kamay ay nagpaparusa sa pagitan ng binti ko. Chito, hindi ko alam kung bakit ungulan lumalabas sa bibig ko sa halip na magalit ay napaungol niya pa ako. Pasalo niya pang diniinan ng pagkaplos sa akin. Habang ang isa naman niyang kamay, papalit-palit ang ginagawang paghawak sa dibdib ko. Ang halik niya mapagparusa at haplos niyang mapagparusa sa katawan ko. Hindi ko alam kung bakit ko nagustuhan. Tinulak ko siya nang mabalik sa sarili ang pag-iisip ko. Naalala ko nasa ilog kami at kahit anong oras maaring may makakita sa amin. Tinanggal niya lang ang kamay ko at muli na namang inangkin ang labi ko. Naramdaman ko na lang na binuhat niya na ako at umahon na kami sa tubig. Dinala niya ako sa tagong lugar. Sa may mga bato. Aw! Sabit ko pagkatapos niya akong bitawan sa mga bato na inuupuan ko na ngayon. This is my punishment that you will never forget. Bulong niya. Sa isang iglap, nahubad niya ang tanging suot kong brat panty. Nanlaki ang mga mata ko at natatakot na baka may makakita sa amin. Pero paano ko matatanggihan ang parusang sinasabi niya ngayon na parusa niya ay masarap para sa akin. Walang kaingat-ingat at dumagay siya sa aking ibabaw. He released his stuff. He spread my legs. Kahit masakit sa likod ang mga bato na kinahigaan ko, hindi ko na din niya napansin. Dahil sa ginagawa namin, nabalot na kami ng pagnanasa. Remember, this is your punishment. Sagot naman niya. Pagkatapos, pakiramdam ko yun nagkakasugat-sugat ang likod mo kapag nagtagal pa dyan sa paghiga. Tumigil siya sa ginagawa at tinayo niya ako. Isinandal niya kagad ako sa malaking bato. Napapikit ako sa mabilis na pagsandal niya sa akin. Pagmulat ko nakatitig siya sa akin. Naramdaman ko ang labi niya sa noo ko. I'm sorry, hindi ko dapat ginawa to. Nasaktan pala kita. He said at biglang umamo ang kanyang mukha. Narealize niya siguro ang pagiging agresibo niya kanina. Hindi ko dapat ginawa to. Dito. You deserve the soft bed, not in this place. I'm sorry. Muli ay hinalikan niya ang tuktok ng aking ilong at bigla ako napahanga sa sinabi niya. I still respect you so I will not continue it here in this place. Sa malambot na kama kita aangkinin. Bulong niya. Natulala ako sa sinabi niya. Pinulot niya ang brat panty ko at pinasuot niya sa akin. Nag-ayos rin to ng kanyang sarili. Mukhang ako pa tong nabitin dahil sa pagtigil niya. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Magdamit ka na. Utos niya tsaka niya ako sinulyapan. Sumunod ka na sa akin pagkatapos mo magbihis. Nauna na siya sa akin habang ako'y nagbibihis. Kagat ko ang aking labi nang lumabas sa kinaroroonan ko at lumapit sa kanila manang. Nakahanda na sila at pabalik na kami sa mansyon. Parang nawalan ako ng mukha na ihaharap kay Monster dahil sa sinabi ko sa kanya pero hindi naman niya tinuloy. Ano na lang iisipin niya? San ka ba galing na bata ka? Pinalo pa ako sa balikat ni Manang na makalapit ako. Naligo lang ako, Manang. Sagot ko naman. Sinulyapan ko si Monster at alam kong tumatawa to.
Nagkasalubong ang tingin naming dalawa. Talaga bang naligo ka? Bakit pawis ka? Sabay haplos ni Manang sa noo kong may pawis. Napakamot ako sa sarili kong ulo. Kasi Manang, ano kasi? Di ko alam kung anong sasabihin ko. Sinubukan niya manghuli ng isda pero hindi niya nagawa. That's why pawis sa pawis siya. I automatically look at Chito because of what he said. Ako nang huli ng isda? Lihim na lang ako natawa. Natawa rin si Manang sa sinabi ni Monster. Kaya naman pala pawis sa pawis. Sa susunod magpaturo ka kay boss kung paano manghuli ng isda para hindi ka mahirapan iha. Sabi naman ni Manang. Nang magkaroon na ng signal mula sa tauhan ni Jackson, nauna ang mga to sa mansyon para tingnan kung ayos lang na bumalik na kami doon. Pagdating sa mansyon, nakakalat ang lahat. Butas rin ang mga pader na tinamaan ng bala. Sinubukan pa nga na linisin nila ang mga kalat pero pinigilan sila ni Monster. Hindi na raw kailangan dahil kayo din ililipat na kami. Nung makalipat, napatingala ako sa laki rin ng bahay na nilipatan namin. Kasing laki rin ito ng mansyon na hinayaan na lang ni Monster na mabulok ng tuluyan. Hindi naman siguro ipapaayos niya pa yun pero hindi pa sa ngayon but soon. Pinapahilim niya lang muna ang lahat. Marami na dagdag na tauhan. Sa labas ay kitang-kita kung paano sila mag-training. Di ko alam kung bakit gumawa ako ng kanilang merienda. Dalaan siya na puno ng pagkain. Tuwan-tuwa naman silang lahat dahil makakakain na din sila sa wakas. Ginugutom ata sila ni Monster para lang makafocus sa training. Salamat po ma'am. Isa-isa sila na nagpasalamat sa akin. Mabuti na lang at wala si Monster. Dahil kung narito yun hindi papayag na kakain ng mga to sa di pa oras ng kanilang pagkain. Talaga bang walang puso ang halimaw na yun? Mga tauhan niya ginugutom? Umalis daw si halimaw pero pabalik din yun kagad. Bago pa man niya ako madatnan, aalis na rin ako kagad at babalik na sa loob. Ilang linggo silang naging busy sa pagsasanay. Masyadong ginagalingan naman siya pagsasanay sa kanyang mga tauhan. Umagang-umaga gusto ko na kagad kumain ng maasim. Hinahanap-hanap ko ang maasim. Pagbaba ko nadatnan ko si Manang sa kusina kasama ang isang katulong na gumagayat ng gulay. Gising ka na pala iha. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla na kita. Ako man titimplahan ako ni Manang ng kape pero humindi ka agad ako. Maaga pa lang kasi at maasim na ang gusto kong kainin. Humihilab din ang tiyan ko na hindi ko alam kung ano talaga ang gusto kong kainin. Wag na po Manang, gusto ko po kasi ng kamyas. Meron po ba dyan? Tanong ko't humaba pa ang leg ko na parang hanapin ng kamyas. Kamyas? Natigilan ako sa isang boses mula sa likuran ko. Isang Greek Lord Tycoon. Oh my gosh, si halimaw lang pala itong nasa likuran ko. Muntik parang tumulo ang laway ko dahil sa itsura niya. Mukhang bagong gising at naka-shorts lang to habang walang suot na pangitaas. Binuksan nito ang ref at kumuha ng malamig na tubig sa isang pitcher. Kung weird ako ngayong umaga, mas weird naman tong ugok na to. Malamig na tubig sa ganitong oras ng umaga. Hindi kaya nabulok yung loob ng tiyan niya. Pagkatapos siyang uminom ng tubig, lumapit naman sa tabi ko. Nanatili lang ako nakatingin sa galaw niya. Umupo pa nga doon sa tabi ko. Kamyas? Ano mong kamyas sa ganitong oras sa umaga? Magsisigang ka or Hindi na niya natuloy ang gusto niyang sabihin. Binara ko na kagad ang walang kwenta niyang sasabihin. Kakainin ko, ngayon masaya ka na. Inisasabi ko. Isang mahinang tawa ang narinig ko mula sa kanya. Sumeryoso din naman pagkatapos. Manang, buy her a sack of kamyas. And I automatically look at Manang. Nagbasal kagad ang mukha ni Manang habang itong katabi kay cool na umiinom ng malamig na tubig. Ang galing ng umagahan niya hindi kape kundi malamig na tubig. Hindi ko sinabing bilan mo ko ng isang sakong kamyas. Inis na habol ko kay Monster. Umalis na rin kasi to pagkatapos niya iutos kay Manang na bilan ako ng isang sakong kamyas. Enough Maricel. Sinabi ko na huwag kang magmamakatol dyan na parang batang hindi sinunod ang gusto. Sagot naman niya habang paakyat kami sa makintab na hagdan. Di ko alam pero mas inis pa ako sa sinabi niya. Dahil sa inis ko binato ko siya ng suot kong tsinelas. Sapol naman siya sa kanyang ulo at humarap siya kagad sa akin. Napamura siya ng mapaharap sa akin. Napangiwi ako at nagpaawa epek naman pagkatapos. Oops, sorry nadulas sa kamay ko.
Agad na paliwanag ko pero natatawa na ako sa itsura niya dahil habang nakataas ang kilay nito ay nakahawak naman to sa kanyang ulo na binato ko. Unti-unti naman siyang humakbang ng ilang hakbang sa hagdaan para maabot niyang kinaroroonan ko. Nakalapit na nga siya kagad sa akin. Hinawakan niya ang baba ko. Pinisil pa pagkatapos. Akmang ahalikan niya ako kaya napapikit ako. Pero bago pa man dumampi ang labi niya sa labi ko'y may nagsalita na sa aming likuran. Kaagad niya binitawan ng aking mukha. Kapatid pala niya, si Dina. Pareho kami nanlaki ang mga mata ni Monster. What are you doing here? Agad na tanong ni Monster sa kapatid niya at parang walang narinig na naglakad palapit sa amin si Dina. Is that how you welcome a visitor, kuya? Nakangiting tanong ni Dina. Hi Maricel. Bati niya sa akin sabay wave. Umikot ang paningin niya sa buong paligid ng bahay. Nagpaalam naman ako kay mom, dito raw muna ako, pumayag naman siya. Masayang sabi nito. Masalong kumunot ang noon ni Monster sa sinabi ng kapatid niya. Chito slapped his forehead. Okay, enjoy staying here. Sabi niya bago tulian na umakyat at naiwan kaming dalawa ni Dina. Tulian tumili si Dina. Sobrang saya niya dahil piniyaga siya ng kuya niya na tumira dito kahit sandali lang. Ganun lang, wala man lang payakap si kuya. Masyadong seryoso ngayon si kuya, ano nangyari dun? Tanong niya ulit na makaupo kami sa labas ng garden. May upuan dun kaya dun na lamang kami pumapesto. Alam mo naman na kuya mo, maraming ginagawa at maraming kababalighan sa buhay. Kaya kung ano man yun, siya lang ang nakakaalam. Sabay tawa ko at nagtawanan na naman kaming dalawa ni Dina. Maya-maya lang ay tinawag na ako ni Manang. Mukhang kakarating lang ni Manang dahil may mga pawis pa to sa kanyang mukha. Sabay na kaming pumasok sa loob ni Dina. Pagdating sa kusina ay tumambad sa akin ng ilang kamyas at nanlalaki ang mga mata ko. Sabay ang pagkatakam ko sa mga to. Ano to? Kamyas? Tila na nga si pamukha ni Dina dahil sa mga kamyas na nakatambang sa aking harapan. Napansin ko ang isang sako sa tabi. Huwag niyang sabihing bumili nga si Manang na isang sakong kamyas. At sinunod ba niya ang utos ni Monster? Sinunod ko lang ang utos ni boss. Ang sabi niya, bibili ako ng isang sako. Binigyan niya kagad ako ng pera para makabili. Di ko nga akalain na totohanin ni boss yung sinabi niya. Kwento ni Manang nang makaupo kami sa mesa. Wow, talaga ba Manang? Ang astig naman ni kuya, sana siya na lang din ang bumili. Tabong-tawa naman ang sabi ni Dina. Abala kami sa kusina dahil ako nakakailang kamyas na pero si Dina at Manang nakakaisa pa lang na kamyas na nakakain nila. Halos di pa nga nila manguya dahil sa asim na asim ang kanilang pagmumukha. Pero ako ito, pasimpleng kagat lang at hindi ko ramdam ang asim. Ano bang trip ni Maricel at bakit talagang kamyas ang gustong kainin? Tawang-tawa naman na sabi ni Dina. Asim na asim ang kanyang mukha. Ewan ko ba sa batang yan? Sagot naman ni Manang. Hinayaan ko na lang silang dalawa na magtalo kung ano nangyayari sa akin. Basta ako, abala sa pagkain ng mga ito.